Magandang buhay po sa inyong lahat. Ikaw ba ay naghahanap kung saan ninyo gustong itabi ang pera ninyo? Saan nyo gustong mag-save? Pag-usapan natin ano ang difference ng pagsisave sa bangko at pagsisave sa kooperatiba. Pagdating sa interest, in most cases, mas mataas ang interest rates ng savings sa kooperatiba compared to commercial banks, mainly because of the tax privilege na meron ang kooperatiba. Pagdating sa initial deposits, sa bangko, may mga account types na zero ang initial. Sa co-op, in most cases, may initial deposits. Depende sa type of account. Pagdating naman sa maintaining balance, sa mga bangko, may mga type of accounts na zero din ang kanilang maintaining balance. Sa kooperatiba naman, madalas ay may maintaining balance. Pagdating sa qualifications, sa mga bangko, kahit sino basta pasado sa kanilang criteria at kompleto ang mga requirements. Sa kooperatiba, recommended po ay member muna ng co-op bago magkaroon ng savings for tax exemption privilege. Pagdating sa monitoring, sa bangko ay may online banking. Sa co-op naman, meron din online na pero majority ay traditional pa or via passbook. Kailangan mag-visit sa office or branch para ma-update ang passbook. Pagdating sa withdrawal o yung liquidity, almost instant sa bangko ang withdrawal via ATM and within a couple of minutes if nasa bank branch ka. Sa co-op po ay inaabot ng ilang araw o linggo dahil hindi ganon ka-liquid ang mga co-ops, mainly because nasa business po ang majority ng funds, especially sa mga startups na kooperatiba. Pagdating naman sa taxation, subject sa tax ang earnings ng savings natin sa bangko. Nasa 20% withholding tax po iyan. Sa co-op naman, merong tax privilege ang mga qualified co-ops, meaning walang 20% tax sa interest income. Pagdating sa ATM, madalas sa bangko ay may ATM. Sa co-op, madalang lang ang may ATM. Pero may mga kooperatiba na rin po na meron na pong ATM. Pagdating naman sa depository insurance, sa mga bangko, umaabot po ng 500,000 pesos ang coverage per depositor via PDIC. Sa co-op po ay hindi insured ang mga savings account natin. Regulatory. Sa bangko, ang regulatory agency ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa co-op naman, except sa mga co-op bank, ay ang Cooperative Development Authority. Dividends. Sa bangko, walang dividends unless ikaw ay shareholder ng bangko. Sa co-op, since member ka bago ka makapag-save, meron kang dividendo na matatanggap. So ayan, sana naging malinaw sa'yo ang pinagkaiba nilang dalawa. Ikaw nang bahalang mag-decide kung saan ka magsisave. Kung ikaw ay member ng ating kooperatiba, samantalahin mo na ang pribilehiyo na meron ka as co-op member. Save now, enjoy later. Laging tatandaan, lamang ang may alam. Ngayong alam mo na, lamang ka na. See you sa susunod nating video. Magandang buhay!